Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon meron akong try na ayusin isa sang adapter na hindi gumagana. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Guys, ito yung sinasabi kong adapter or power supply, 5 volts. Dito nakasulat yan dito, pero hindi na makita dahil sa sobra gas na. PS power supply, LG siya, LG. So charger din siya. Ayan. Paano ko nasabi hindi gumagana kasi ito guys, saksak natin dito. Tapos gamitan natin siya ng USB tester. Dapat guys, kung good ito, may makukuha tayong reading dito. Yan, wala. Okay. So, ito yung papakita isa. Ito yung good charger na good charger. Ayan. Pag ito nilagyan natin ng ayan. May makukuha tayong reading dito. Ayan, meaning good siya. So ito good ito. Ito kanina wala. Okay, so isa pang test ito yung cable ng charger. Ayan. Tapos i-charge natin tong cellphone. Ayan guys, makita nyo na good itong charger na to. Nakita nyo guys to, yung parang kidlat na yan. Yan yung sa battery icon. Parang may symbol na kidlat o electric ano yan. Yan, electrical symbol. Dito yan, good yan. So kung ililipat naman natin ito dito. Yan. Yan. Ayan guys, kung titignan nyo yung yung battery symbol, wala na yung parang kidlat, wala na. So meaning bad talaga. So gagawin natin, bubuksan natin to. Tatry natin ayusin kung kakayanin natin. Okay? So tanggalin natin to guys. Ang problema rito alam ko maganito mahirap buksan to So ito lang nakita kong parang guhit na pwede nating i-manipulate para mabuksan natin. Kasi pag dito naman parang wala. So try ko muna dito guys. Kung mabubuksan natin to dito. O maring dito rin sa ako na to. Hindi natin alam kasi ngayon pa lang magbubukas nito. Okay. So try natin. A few moments later. Guys, ito na kuan ko na. Kinamita ko na lang siya ng lagaring bakal. Dinahandaan ko lang na wala akong tamaan na Yung buti naman walang tinamaan ng mga components, So, nakaano lang pala ito. Bali itong terminal na to. Dito siya nakakonect. Okay. Ang hirap pala buksan. And it turns out to be na hindi talaga pala dito yan binubuksan kasi dapat meron lang diyang parang lock na pwede siyang sikwatin. So hindi ko sure guys kung saan binubuksan ito. So comment down below guys kung alam niyo yung ang proper way ng pagbubukas kasi first time ko nagbukas nito. Siguro mga ganitong mga type guys, disposable na to pag hindi na gumana, palitan na. Pero syempre para sa amin mga technician, parang challenge sa amin to na marirepair pa namin ito. So gagawin natin ng paraan. Okay, so paano ba to? Binubunot. Yun.
Yan guys. So meron pala siyang ano dito, diode sa ilalim. Yan. So kung titignan natin, bukas tayo ng ilaw para maliwanag. Yan yung diode niya. Kung titignan, wala naman tayo nakitang physical damage. Okay naman yung mga capacitor. So kabitan natin guys ng external power supply dito para malaman natin. Sandali lang guys, kukunin ko yung ikukunin ko. Ito. Lagyan lang natin ng dito, electrical connection para matest natin. Kinabitan ko muna siya ng external para sa AC, para masukat natin. Live na to 20 volts yan pag sinaksak na natin dito. So lagay muna natin sa AC. Okay, saksak na natin to guys. Yan, tingnan muna natin kung may AC tayo rito masukat. So meron tayong 230. Kita nyo ba guys? Yan, 230. Abnormal yung voltage sa main capacitor. Either may problema sa rectifier circuit or sa capacitor mismo. So i-check natin tong capacitor. Pero papalit ako ng gamitin natin. Lagyan natin sa capacitor, capacitance mode. Ayan. I-discharge muna natin guys bago tayo discharge natin. Okay. So na-discharge na sa, check natin. Punta na tayo doon sa capacitor. Yan, para 9.38 microfarad o 9.4. Tingnan natin actual value niya. Actual value is 4.7 microfarad, 400 volts. Bunutin natin guys sa board. Tapos tsaka natin yan i-check. Okay, so ang isang pa niya, negative sa negative din, tapos sa positive. .6 microfarad. So okay naman siya pala. 4.72. So good. I-check din natin itong isang filter capacitor. Bali, nakakonekto sa main capacitor natin. Ito, good din ito. Parehong 4.7. Okay. Okay guys, balik muna natin tong bago tayo mag-check sa iba. Ito na hinang ko na, yung naibalik ko na hinang ko na kanina, capacitor ito. So check natin kung may voltage tayo. Saksak muna natin. Negative 1.2
7, 1.8, 1.9, 2 volts. So nagpa-fluctuate pa rin. Ito yung isang capacitor dito. Parehas lang yan siguro kasi magkaano lang sila eh. Magkakonect. 3 volts, 3.3. Walang ano, no? 3.9, 4. Nagpa-fluctuate. So ito dito naman yung isang meron ditong capacitor na to sa output. Tingnan natin. Volt. Wala talaga sa output. Ayan, no? 0. Okay. Ito negative. Ano pa ba meron dyan? Good. Itong tatlong capacitor. Chinek ko na yung value nito kanina. Okay naman. Itong resistor. Bago tayo mag-proceed guys, mag-conduct muna tayo ng cold test. Hindi tayo nakasaksak sa AC main line. Bali, magte-test tayo ng mga rectifier diodes from line to line. Okay. Lagyan natin sa diode. Dito sa isang line. Ito guys, isang line. Teka guys. Line natin na konti para mas kita nyo. So dito, ito guys, yung dalawang ano, yan natin. Yan. Ito yung isang line muna. Dito muna tayo sa isang line. Tapos sa diode natin ni ano. So walang reading. Pangalawang diode, wala. Yan, lagyan natin ulit sa diode, no? Hitin natin 1. Isang diode, wala. Pangatlo, wala. So, baliktarin natin. Yan. Wala pa rin. Wala. So, itong line na to guys, wala siyang connection dito. Ano ba nakakonect sa kanya dito? Resistor. Huli ko kagad guys. Bali itong resistor na to, sigurado to. Open yan. Kasi dapat, pag test natin dito sa mga diode dito sa line na to, at least may reading. Dito, subukan natin itong side na to. Itong pangalawang kwan. Pag may nakuha tayo reading dito, yun na yung may diferensya yung resistor na yan. Okay, so dito wala. Ayun, kita guys, meron tayong nakuha oh. Sa isa, wala. Dapat to meron din. Yun, okay na. So huli na natin guys, yung resistor na yan may diferensya. Baliktarin natin. Yan, baliktarin natin. Dito meron. Dapat ito wala. Meron. Ayan. Ulitin natin. Meron. Dapat ito wala. Okay. So, ito, hindi nakatawid dito yung kuryente. Itong resistor ang may diferensya. So, ano yung value niya is brown 12 ohms. Lagay nga natin sa kung may makukuha tayong 12 ohms dyan. Sukatan natin guys. Open. Dapat yan may reading tayong 12 ohms. Tingnan natin dito sa buzzer. Pag hindi siya nag-buzzer o kaya hindi siya nagkaroon ng reading, talagang open siya. Ayun na guys, okay na. Huli na natin. Ganun lang pala kasimple. Tanggalin natin itong resistor na to. Hanapan natin ng kapalit. Tapos ito, check din natin yung isang ano na yan. Yung katabi niyang resistor, yung 1K ang value. Kasi mukhang isa rin yan sa may sira. Tanggal na.
12 ohms dapat makuha natin. Wala guys, open. So confirm open siya. At sa buzzer lagyan natin. Pag wala rin yung buzzer, ibig sabihin open talaga. Check ko rin to guys, yung 1K resistor natin, baka naapektuhan din to ng bali defective rectification kasi sa isang line lang nagagaling ang supply. Ayan, 1K brown, black, red, para masukat natin yung ayos. Yan guys, nakahang na. Pata natin kung 1K talaga siya. Yan, test natin ulit. Hang na siya ito. Ito yung isang pan. 9 ohms lang. 9 ohms. So, sira na rin to. Bunutin na rin natin to. Dapat 1K, hindi 9 ohms. So, nag-change sa value na rin pala tong resistor na to guys. Kaya pala nagloko na itong pa na to. Charger na to. Guys, nabunot na natin. Okay. Ohms, hindi ohms lang kasi 1K. Ayan, 9.1. Okay sana kung 900 ohms para malapit sa 1K. Ayan, 9 ohms lang 8.9. So palitan natin to, tsaka yung isa kanina 12 ohms. Guys, ito na yung pinakamalapit kong nakuha. Bali itong sira na yung yan 12, wala akong eksaktong 12 guys na ganito 1 watt. So ito na yung ginawa ko is 10 ohms. Wala akong makitang 12 ohms na ganito 1 watt. Yan, so ito na lang lagay ko 10 ohms, brown, black. Okay, so check natin kung 10 ohms nga siya. Ayan, 10 ohms. So yan na guys, may nakita ako. Pwede na siguro pamalit dito. 1 watt. Yan na natin muna. 0.982. Okay, pwede na yan. 1 watt. So, medyo maliit-liit siya kasi. Pwede rin naman itong 2 watts. Kaya lang masyado malaki guys. Hindi ko masyado ma-pesto. So, ito. Ayan, pwede natin pahigain sa ng flat. Ayan, napagkasya ko. Test na natin kung meron tayong makuwang voltahe, kung magno-normalize na. Kasi kanina 2 volts 1 kasi wala pa lang nakakapasok na kuryente. So yan, nakalagay sa DC. Bali yan. Dapat makukuha natin dito sa kanyang main capacitor 300 plus voltahe. Kasi kanina lang 1 volt 2 volts lang ba yan, tapos nagpa-fluctuate. Ngayon kailangan makakuha tayo rito ng yung voltahe na steady.
Yun guys. 318 volts. So, okay. Normal na yan guys. Oh. Ayan, steady na. Tapos, dito. Tingnan natin dito. Meron din 318. Sa output. Ito yung negative. Yung output kailangan may makuha nito mga almost 5 volts. Ayan o, 4.9, 4.95 or 96, almost 5 volts. So, okay na to guys. Good na to. So, bali ang pinalitan na natin, dalawang resistor. At i-test pala natin guys. Kanina wala eh. Tingnan natin guys kung okay na. Yun. Yan na guys. Karoon na. 4.78 volts ang output. Okay. So nagawa natin guys. Dalawang resistor lang ang ating pinalitan. Okay na siya. Tingnan natin kung may charge ano na siya. Indicator. So ngayon guys, wala pa dyan tayo nakikita yan sa battery kanya, wala. Tingnan natin kung magche-charge na siya pag sinaksak na natin dito. Yan na. Yan. Okay. Ayun na guys. Tingnan nyo yung meron na yung parang kidlat sa battery indicator niya. So, meaning, nagcha-charge na siya. So, yun lang guys, ang ating pinalitan, dalawang resistor. Simpleng repair lang, pero at least, sana guys, nakatulong ako sa inyo paano pag-troubleshoot nito. At, kung nagustuhan nyo to guys, ang ating simpleng tutorial, paki-like and share. Don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga video.